So eto na mga idol, update tayo ngayon sa ating pambato ng si Kai Sotto. Pero bago tayo magsimula, isang like lang po bilang suporta sa ating YouTube channel. Siguro naman po dumaan na sa inyong homepage sa mga basketball fans dyan na taga-abang ng mga updates kay Kai Sotto. Etong balita na patungkol sa kanya at mismo din galing sa Los Angeles Lakers. Ito po kasi ang sinasabi, the Los Angeles Lakers plan to acquire undrafted Kai Sotto to train and compete with Victor Wembanyama and Chet Holmgren. Talagang nakakapagtaka po and very unexpected ito. Wala pong naniniwala. Pero kung titignan nyo naman sa mismong page, yung reaction po kasi umabot na ng 62,000, at yung comment, almost 10,000 na. Yung share naman 1.3, which is kung titingnan nyo yung mga comment ay puro magaganda, puro good luck, congratulations sa ating pambato na si Kai Sotto at kung ano-ano pa. Hindi po talaga kapanipaniwala ito, kahit ako po hindi makapaniwala, pero ayon na rin po sa ating pinagkakatiwalaan na source, ito po yung isang dahilan kaya daw hindi na masyado or hindi na pinaglalaro dito nga po sa Japan o sa Hiroshima Dragonflies ang ating pambato na si Kai Sotto. Ang sinasabi po nila ay nasa injury list pa itong si Kai Sotto kaya hindi po makasama dito nga po sa lineup or sa mga debut game ng Hiroshima Dragonflies. Pero ang nangyari po talaga dito, may nilulutong kontrata dito nga po si Kai Sotto, ang kanyang agent na Wasserman sa Los Angeles Lakers. So alam naman natin hindi pa tapos ang draft pick at pwede pang makapasok or mabigyan ng two-way contract etong ating pambatong si Kai Sotto, and this time matindi po ito, Los Angeles Lakers. Pero kung titignan nyo po mabuti at base na rin po sa aking naobserbahan, siguro ginagawa lang nila ito, or hindi naman natin masasabi kung totoo man ito, hindi. Kasi wala pa naman tayo nakikitang confirmation kahit ang kampo ni Kai hindi pa rin nagsasalita patungkol dito. Pero syempre kung sakasakali mang kunin talaga ng Los Angeles Lakers itong si Kai Sotto, and for sure gagawin lang siyang pang backup or ibabang kulang. Kaya lang siguro sinabi ito para masabing may pantapat sila dito nga po kay Victor Wembanyama at kay Chet Holmgren. Talagang nakita naman natin yun lang siguro ang plano, asarin yung kabilang kampo na meron silang kukunin Kai Sotto, Doon po nakikita natin dyan. At siguro tignan lang natin yung mga susunod na update. Sa kabilang balita naman po tayo, patungkol sa ating pambato din, na si Justin Brownlee. So kumpirmado na nga po na si Justin Brownlee ay posible nga po mapawalang bisa yung kanyang suspension. At kung sakali daw magkaroon ng suspension, matagal na po dyan yung 3 months. Yun na po yung pinakamatagal. So kompleto po lahat ng papers and documents kaya ni Justin Brownlee na nagpapatunay na hindi talaga siya gumamit ng cannabis, yung marijuana. Ginamit lang substance sa kanyang medication, ayon na rin po sa FIBA. Kaya napakagandang balita ito at posible pong makapaglaro sa opening ng PBA ngayong season sa November 5 itong si Justin Brownlee. Ito naman po si Tony Bishop bilang kanilang reserve import ay anytime po hindi yan pwedeng paglaruin kapag talagang pinayagan na o nagkaroon na ng linaw dito nga po sa issue ni Justin Brownlee. So ang mangyayari po dyan, kahit merong Tony Bishop, pwedeng magkaroon ng Justin Brownlee. Yan po ang magandang balita natin. At talaga nakakabigla yan sa mga Ginebra fans. So gustong-gusto po natin magkampiyon ang Barangay Ginebra. At nakikita natin ngayon hindi po pinapabayaan ni Coach Timco ng Barangay Ginebra. May mga star player din po sila na talaga namang pangmalakasan. Alam naman natin ng mga kilalang basketballista or mga PBA player at gusto talaga makapunta, makapasok dito nga po sa Barangay Ginebra, which is defending champion po talaga at isa sa top 4 teams dito sa PBA. So guys, napakarami natin mga updates na dapat bantayan in place. So huwag mong kalimutan naman mag-like and subscribe for more updates. Marami